Okay, sa makakapanood nito, I respect your time. So, here are the 3 downsides na nakita ko dito sa Nothing Phone 4B. Storage, eSIM, and camera. Pero bago ka mag-react dyan, pag-usapan muna natin lahat ng magagandang bagay sa phone na to. Game? Huwag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So ito na nga, may bagong series ang Nothing pagdating sa phone nila. Meron na tayong B series which is mas budget friendly sa A series nila. Now, para dito sa Nothing Phone 4B, available na siya sa Digital Walker for only 21,999 pesos na may 8128 configuration. Yung design nitong Nothing Phone 4B, subtle na lang yung transparency design nito na makikita na lang natin sa camera module nito. Para sa akin, okay pa rin siya lalo na matte finish yung dito sa may plain part, sa back panel nito. Andito pa rin yung glyph lights pero parang bar na lang siya, yung functionality, same pa rin, Kapag nag-video ka, merong mag-activate na red blinking light. Sumusunod pa rin siya depende sa tunog ng ringtone, gumagana yung volume level, and notifications. Also, tatlong kulay pala yung meron sa atin dito, Meron tayong white, itong hawak ko ngayon, and then meron siyang black and yung color blue. May essential key pa rin siya dito sa may left side, pero gaya ng ibang model, hindi pa rin natin siya mako-customize sa ibang function or parang shortcut button. And then mention ka na rin pala guys na meron tayong dalawang speaker dito, real dual stereo speakers. Meron tayong butas dito na yung pinaka main, and meron tayong secondary speaker dito sa may top part. So malaking bagay ito kung mahilig kang makinig ng music or manood nang walang ginagamit na earphones. Para magka-idea kayo, ito yung sound quality niya, naka full volume tayo. Victor was always the smartest guy in every room. He used to be different. So yeah, compare sa ibang entry level or budget friendly na phone, iba pa rin talaga to, Yung signature Nothing design, meron pa rin tayo dito sa Nothing Phone 4B. When it comes to performance, I think dito tayo magkakahiwa-hiwalay kasi for 22,000 pesos naka Snapdragon 6 Gen 4 lang. Pero don't get me wrong, last year lang yung chipset na yan, so technically bago pa lang din. And okay naman ang naging performance niya, lalo na dito sa Phone 4B dahil goods naman din siya dito. Yung hindi ko lang talaga pinaka nagustuhan is naka UFS 2.2 siya. So expect lag sa mabibigat na games and AI apps, file transfer, and paminsan-minsan merong stutters. Kung eSIM naman ang concern mo, yes, supported siya, pero sa ibang region. Dito sa atin, hindi. Now, yung isa naman sa strength nitong Nothing Phone 4B battery. Ito yung highest sa lahat ng release nilang smartphone, Meron siyang 5,200 mAh battery capacity and actually 6,000 pa nga sa India. May charging rate siya na 33 watts plus 7.5 watts reverse charging. Pang whole day use talaga, yung tipong wala kang battery anxiety sa phone na to kahit na nasa labas ka palagi. Yung isa pang pros dito, of course, yung kanyang software. Yung iba hindi talaga maintindihan to, lalo na yung hindi pa naka-experience ng Nothing OS. Guys, kung may competition lang sa Android skin or software experience, ilalaban ko talaga itong Nothing OS. Dahil unang-una sa lahat, kahit na nasa budget category lang siya, napakalinis, Wala tayong makikitang any ads or bloatwares. So, out of the box talaga, magagamit mo siya ng malinis, tapos ang dami pang customizations, widgets, and syempre, yung unique interface niya, 'di ba? Ayan, 'di ba? Tapos ang usapan. May promise din dito ang Nothing na magkakaroon tayo ng 3 years of Android updates and 6 years of security patches, which is good. Lalong-lalo na kung gusto mo tong gamitin ng pangmatagalan. Another pros for me is yung kanyang display kasi naka Super AMOLED na to, tapos Full HD Plus na and 120Hz yung kanyang refresh rate. Adaptive yun. Maganda ang display, maliwanag for day-to-day use, smooth siya, media consumption, walang problema, and solid din sa panonood and sa gaming. Now, para naman dito sa kanyang camera, meron tayong dual camera setup dito sa likod, Meron siyang main camera na 50 megapixel, tapos meron siyang ultra wide, and dito naman sa front, meron tayong 16 megapixels. Yung mga outputs na nakuha ko dito is okay, social media ready naman, pero don't expect too much. Goods ang dynamic range, color and contrast sa main camera, Saktuhan sa ultra wide, and pwede na yung front camera. Then sa video recording naman, okay din ang main camera kasi meron siyang 4K resolution and up to 30
30 FPS. Pero 1080p tayo sa ultra and front. Sample video recording dito sa Nothing Phone 4B. Main camera guys, 4K 30 FPS. Yun know. Yun know. Yun know. Ito naman yung sa front camera niya, 1080p 30 FPS. Okay. Kumusta guys? Kumusta yung camera performance nitong Nothing Phone 4B? Comment down below. So, para matulungan kita makapag-decide, ito lang yung mga kailangan mong tandaan, no? Dapat okay ka sa storage nito na 128 gigs. Wala tong micro SD card expansion, so either lipat-lipat ng files sa external storage or magtipid ka ng storage. Yun nga, wala siyang eSIM support, and kung more on sa main camera ka lang magka-capture, wala kang magiging problema dito. Yun lang naman, no? The rest maganda na dito, no? Okay yung display, ayan, di ba? May dual stereo speakers, long battery life, well-optimized ang software, clean, and maganda ang user interface. And of course, yung kanyang Nothing's signature design, nandito pa rin sa Nothing Phone 4B. Again, officially available na to sa Digital Walker, and kung trip mo tong phone na to, meron akong link na nilagay dyan sa description box. Check mo na lang. And there you go. Kung gusto mo pa na ganitong klaseng content, don't forget to subscribe to this channel and palike na rin itong video na to kung nakatulong to sa'yo. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!